Kabanata 5021. Kahit na pinasimula ni Haring Marcy Ice ang ikalabintatlong ranggo ng Marcy Ice Path, na-trap at nasugatan siya ni James. Ganyan ba talaga kalakas si James? Napatulala ang mga taga-nayon. Gusto mo bang ituloy? Ang iba't ibang supernatural powers ni James ay isinama sa Porma Sion, ngunit nagawa lamang niyang saktan si Haring Marcy Ice. Nakakatakot ang pisikal na katawan ni Haring Marcy Ice at tuluyang masisira ang Porma Sion kung magpapatuloy ang laban. Kung nangyari iyon, si James ay nasa katapusan niya. Kahanga-hanga ka. Si Haring Marcy Ice ay magulo habang nakakulong pa rin sa loob ng Porma Sion, ngunit siya ay humagalpak ng tawa. Kaagad pagkatapos, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at umindayog sa Porma Sion. Ang malakas na puwersa ay naghiwalay sa pagbuo, na nagwasak-watik nito sa mga inscription. Ang mga inscription ay muling hinubog sa isang Porma Sion sa malayo. Yan ang Martial Path Power. Ito ang totoong Martial Path Power. Tulad ng inaasahan mula kay Haring Marcy Ice. Ang mga taga-nayon na nanunood mula sa labas ng arena ay napuno ng kagalakan matapos masira ang Porma Sion. Matapos basagin ni Haring Marcy Ice ang Porma Sion, lumipad siya sa itaas ng arena habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tapos, sumigaw siya, makapangyarihan ang formation, pero hindi ako mabibitag. May iba ka pa ba? Nagsalubong ang mga kilay ni James. All out na siya ngunit nabigo siyang pilitin si Haring Marcy Ice na sumuko. Kailangan ko bang gamitin ang kapangyarihan ng sinag? Lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pagkatapos gumawa ng desisyon, nagbago ang Porma Sion ni James, at isang malabong figure ang lumitaw sa ibaba ng Porma Sion. Ang Porma Sion ay lumutang sa gitna ng hangin, na may isang anino sa itaas nito at isa sa ibaba nito. Ang pangalawang figure ay nagkatotoo pagkatapos na maunawaan ni James ang mga inscription ng sinag. Sa katunayan, medyo naguguluhan siya kung bakit ito lumitaw sa Porma Sion. Sa isang pag-iisip, ang anino sa ibaba ng Porma Sion ay biglang lumitaw sa harap ni Haring Marcy Ice at naglunsad ng isang pag-atake. Itinaas ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay natambas sa pagtama. Bago niya maneutralize ang puwersa, ang isa pang anino na figure ay sumalakay. Dalawang anino na figure ang kumubkob kay Haring Marcy Ice, isa sa harap at isa sa likod niya. Hindi napigilan ni Haring Marcy Ice at nagtamo ng mga pinsala sa kabila ng pagkakaroon ng kakaibang pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, muling hamampas ang Porma Sion at binalot si Haring Marcy Ice. Ang Thunderous Tribulations ay lumitaw sa loob ng formation. Gayunpaman, winasak ni King Marcy Ice ang Tribulation World sa pamamagitan ng suntok na naglalaman ng kanyang Martial Path Power. Sa sandaling sinira ni Haring Marcy Ice ang Tribulation World, walang humpay na inatake siya ng dalawang malabong figure. Mahirap para sa kanya na labanan ang dalawang kalaban. Napilitan tuloy siyang umatras. Kasabay nito, kailangan niyang makayanan ang pressure ng formation. Agad na sinabi ni Haring Marcy Ice, sige, tama na. Sa isang pag-iisip, inutusan ni James ang mga malabong figure na bumalik sa formation. Ang isa ay nakaupo sa itaas ng formation at ang isa ay nasa ibaba. Pagkatapos, dispersed niya ang formation. Aaminin mo bang talo ka, sir? Magandang mabait. Magulo ang hitsura ni Haring Marcy Ice. Sinabi niya, walang sinuman sa parehong ranggo ng paglilinang ang nagtulak sa akin sa ganitong lawak. Ang Marcy Ice Path ay bahagi lamang ng Divine Martial Scripture. Hindi ko gustong gamitin ang iba pang supernatural powers ng Divine Martial Scripture. Kung hindi, hindi ko makontrol ang sarili ko. Natatakot akong masaktan ka, okay. Pagkatapos, magpatuloy tayo, gusto ni James na makita ang supernatural powers ng Divine Martial Scripture. Tawagin natin itong isang araw. Aaminin kung makapangyarihan ka. Kung ayaw mong magpatuloy sa laban, kailangan mong aminin ang pagkatalo. Tapos, ayon sa dati nating kasunduan, susunod ka at pagsilbihan mo ako, nakangiting sabi ni James. Ha! Natawa si Haring Marcy Ice na hindi makapaniwala sa kahilingan ni James.
Maging ang maalamat na emperador na si Raya ay karapat-dapat lamang na maging kaibigan niya. Nakangiting sabi ni James, nagbibiro lang ako. Ang iyong cultivation base ay walang kapantay. Paano ko hihilingin sa iyo na maging tagasunod ko? Gayunpaman, narinig ko na ang tungkol sa Divine Martial Scripture na binanggit mo noon at talagang interesado ako. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga payo? Nalaman ni James ang tungkol sa Divine Martial Scripture mula kay Windale. Noong una, inakala niyang ang Master ni Yardos ang lumikha ng Divine Martial Scripture. Gayunpaman, nalaman niyang hindi kumpleto ang bersyon na kanilang nililinang. Sa totoo lang, si King Marcy Ice ang lumikha ng Divine Martial Scripture. Tuwang-tuwa ang punong nayon sa kinalabasan ng labanan. Si Haring Marcy Ice ay isang hindi pangkaraniwang pag-iral, ngunit sa wakas ay nakipaglaban siya sa isang tao habang nasa parehong ranggo ng paglilinang. Bilang isang resulta, ito ay lubos na mabawasan ang kanyang pagmamataas. Ipinakalat ni Haring Marcy Ice ang kanyang Marcy Ice Path at umalis sa arena. Sumunod naman si James. Pagkalabas nila ng arena, iwinagayway ng punong nayon ang kanyang kamay, at ang lugar ay bumalik sa isang simpleng nayon. Lumapit si Haring Marcy Ice sa punong nayon at nagtanong, ano ang kailangan mo sa akin sa panahong ito? Sinabi ng punong nayon, kailangan kong ikalat mo ang balita tungkol sa nayon ng Teuma at na muling lilito ang Orstellan Sect, gayon din ang Orstellan Realm at Orstellan Art. Hindi mo naman ako kakailanganing turuan kung paano, di ba? Iniunat ni Haring Marcy Ice ang kanyang katawan at tinatamad na sinabi, matagal na akong hindi nakalibot sa labas ng mundo. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon sa labas. Anong uri ng mga powerhouse ang ipinanganak pagkatapos ni Emperor Raya? Ngumiti ang punong nayon at ipinaliwanag sa kanya ang kasalukuyang kalakaran ng mga Endlo. Matapos malaman na mayroong ilang mga powerhouse sa Chaos Completer rank, naintriga si Haring Marcy Ice. Agad na humakbang si James at sinabing, paano kung sasamahan kita, sir? Tumingin si Haring Marcy Ice kay James at sinabing, ikaw. Dapat kang manatili sa nayon at tumutok sa paglilinang. Bilang kahalili ni Emperor Raya, napakahina ng iyong cultivation. Bagamat halos tabla ang laban niya kay James, pinigilan ni Haring Marcy Ice ang kanyang cultivation rank para magkaroon ng patas na laban. Kung siya ay nakipaglaban sa kanyang aktwal na ranggo ng paglilinang, si James ay natalo anuman ang mga pakinabang na mayroon siya. Pakiusap, turuan mo ako ng Divine Martial Scripture, Ginoo. Ang banal na martial scripture ay hindi kahanga-hanga. Magiging makapangyarihan ka kung makuha mo ang Orstellan Art, sabi ni Haring Marcy Ice. Naiintriga, nagtanong si James, mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng Herstellan Art at Estellan Art? Tinitigan ni Haring Marcy Ice si James. Napatingin ang lahat kay James na nagtataka. Bakit alam mo ang tungkol sa Herstellan Art? Tanong ni Haring Marcy Ice. Nakangiting sagot ni James, sa Chaos Arena, nakakuha ako ng mga clues tungkol sa Herstellan Art na iniwan ni Emperor Raya. Nalaman ko ang tungkol sa tatlong sinag na umiral bago ang Endlos. Ang tatlong sinag na ito ay ang tinatawag na Herstellan Art. Muntik na akong mamatay sa labanan. Gayunpaman, isang sinag ng liwanag ang lumitaw bago ako mamatay. Sumanib ako sa sinag at nakaligtas. Sa teorya, nakuha ko ang isang katlo ng Herstellan Art. Nakikita ko. Biglang namulat si Haring Marcy Ice. Paliwanag niya, relate talaga ang Herstellan at Orstellan Art. Ang Herstellan Art ay isang innate art, samantalang ang Orstellan Art ay isang acquired art. Tanong ni James, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Haring Marcy Ice, ang innate art ay isang likas na pag-iral na nasa paligid bago ang pagsilang ng langit at lupa. Ang acquired art, sa kabilang banda, ay isang kayamanang nilikha pagkatapos na mabuo ang langit at lupa. Ang Herstellan Art ay naglalaman ng misteryo at kahulugan ng Endlos. Samantala, nilikha ni Lady Tahila ang Orstellan Art pagkatapos ma-inspire ng tatlong Endlos Lights. Agad na nagkaroon ng malinaw na larawan si James matapos marinig ang kanyang paliwanag. Nagtataka, tinanong niya, ano ang cultivation ni Lady Tahila? Ilang beses na niyang narinig ang tungkol kay Lady Tahila. Siya ang saintess ng Orstellan Sect at dating Panginoon ng Nayon. Si Lady Tahila din ang powerhouse na nag-iwan sa Colorecho Stone.
Si James ay walang kaalam-alam tungkol sa kanyang cultivation rank. Mahinahong sinabi ng punong nayon, kung hindi ka makapasok sa sovereign rank, huwag mo nang isipin ang Orstellan art. The sovereign rank. Nagulat si James. Naisip niya sa sarili, nakapasok na ba si Lady Tahila sa maalamat na sovereign rank? Hindi itinuloy ni Haring Marcy Ice ang paksa. Tiningnan niya si James nang may pag-iisip, pagkatapos ay sinabing, paano kung makipag-deal tayo, James? Anong klaseng deal? Bigyan mo ako ng 1/3 ng iyong Herstellan art, at ituturo ko sa iyo ang kumpletong Divine Martial Scripture. Deal, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni James. Sige, napangiti si Haring Marcy Ice. Fair na, marahang iwinagayway ng punong nayon ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin, James. Tumingin si Haring Marcy Ice sa labas ng nayon. May bigla siyang naalala at sinabing, sikat ka sa Endlos. Huwag mong ihayag ang iyong pagkakakilanlan habang kasama mo ako, o kung hindi, paano ko itatatag ang aking awtoridad at magpapakitang gilas sa Endlos? Napatulala si James. Naisip niya sa sarili, ang mga salitang ito ba ay binigkas ng isang walang katulad na powerhouse? Nakaayos na. Hindi na hinintay ni Haring Marcy Ice na sumagot si James at siya na mismo ang nagdesisyon. He continued, saying, mula ngayon, hindi mo nagagamitin ang pagkakakilanlan bilang James Caden. Kahit na may makilala kang kakilala, hindi mo maihahayag ang iyong pagkakakilanlan sa kanila. Pagkatapos kong maglibot sa Endlos, magagawa mo ang anumang gusto mo. Sige, pupunta ako sa kahit anong sabihin mo. Hindi nakaimik si James, ngunit alang-alang sa Divine Martial Scripture, wala siyang choice kundi itago ang kanyang pagkatao. At saka, awkward na makipag-usap sa akin ng formal, kaya Zavos na lang ang itawag mo sa akin. Sige, Zavos, nakangiting sabi ni James. Tiningnan ng punong nayon si James at nakangiting sinabing, nakuha mo na ang Colorecho Stone. Kahit na hindi mo masisira ang mga selyo sa aming mga katawan at maging bagong Panginoon ng nayon ng Tiuma, kwalipikado kang maging aming Grand Priest. Mula ngayon, ikaw na ang Grand Priest ng Tiuma Village at Orstellan Sect. Hindi nambola si James sa pagiging Grand Priest. Ang kanyang prioridad ay makuha ang Divine Martial Scripture, Orstellan Art, at pumunta sa banal na lugar na pinuntahan noon ni Emperor Raya upang makakuha ng inspirasyon para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ngayon na ako ang dakilang pari, kwalipikado na ba akong pumunta sa banal na lugar para magtanim? Tanong ni James. Hindi binibigay ang mga kwalipikasyon ngunit nakuha, sagot ng punong nayon. Paano ko kikitain ito? Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, kailangan mong talunin ang lahat ng aming mga taga-nayon. Tanong ni James, kasama ka? Oo naman. Inilibot ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata kay James, pagkatapos ay lumabas ng Tiuma Village. Humakbang siya pasulong at nawala sa kanilang paningin. Hinabol siya ni James. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang rehiyon ng karagatan. Tanong ni James, wala bang selyo sa katawan mo? Gaano katagal ka maaaring manatili sa labas ng Tiuma Village? Mahinahong sinabi ni Marcias, walang gaanong epekto sa akin ang selyo. Kahit si Emperor Raya ay maaaring masira ang selyo. Hindi naman malayong sirain ko ito. Hanggat na perpekto ko ang Divine Martial Scripture at pumasok sa 15 ranggo ng Marcy Ice Path, magiging malaya ako mula rito. Malapit na talaga ako. King Marcy Ice ay malapit nang masira ang selyo sa kanyang katawan, ngunit kulang siya ng pagkakataong magtanim sa kanilang banal na lugar. Matapos matalo kay Emperor Raya, pinalampas niya ang pagkakataon at hindi kailanman nagawang gawing perpekto ang Divine Martial Scripture. Noon, kung siya ang pumasok sa banal na lugar, siya na sana ang aalis sa nayon ng Tiuma at hindi kay Emperador Raya. Matagal na siyang nasaroon ng loob tungkol dito. Gayunpaman, nilingan na niya ito ngayon. Nagtataka, nagtanong si James, saan mo balak pumunta? Nais malaman ni James kung saan susunod na pupuntahan si Haring Marcy Ice at kung paano niya itatatag ang kanyang awtoridad pati na rin ipakalat ang balita ng muling pagpapakita ng Tiuma Village. Pinag-isipan ito ni Zavos, pagkatapos ay sumagot, isang entrepak ang nakalipas, nagkaroon ng maraming kaguluhan sa loob ng 10 distrito ng Endlos. Ngayon, ilang sikat na powerhouse na lang ang natitira,
kasama sina Zayden, Thea, Taran, at isang hindi kilalang powerhouse. Samantala, kakaunti lang ang mga magsasaka na karapat-dapat na maging kalaban ko. Pumunta tayo sa Chaos District at bisitahin ang Dooms. Gusto kong makilala si Zayden Dalibor. Tumingin si Zavis kay James at sinabing, baguhin mo ang hitsura mo. Okay. Tumango si James, pagkatapos ay itinapon ang isa sa kanyang supernatural powers para ibahin ang anyo niya. Ilang saglit pa, naging ordinaryong lalaki na siya. Mayroon pa akong 10 epoch na natitira, kaya hindi ako nagmamadaling hanapin silang makakalaban. Maglilibot muna ako. Ipinahayag ni Zavis na gusto niyang maghintay upang labanan ang mga powerhouse. Dahil halos hindi na siya umalis sa nayon, gusto niyang gamitin ang pagkakataong tumingin sa paligid sa Endlos. Walang anumang pagtutol si James. Binago niya ang paksa, nagtanong tungkol sa Divine Martial Scripture. Pakiusap, turuan mo ako tungkol sa banal na martial scripture. Tumingin si Zavis kay James at nakangiting sinabi, ang Coloretuo Stone ay isang mahiwagang bagay. Ito ay sumanib sa iyong kaluluwa ngunit hindi pa ganap na pinagsama. Ang Coloretuo Stone ay sumisipsip ng enerhiya ng essence ng langit at lupa sa hindi mabilang na taon, kaya talagang napakalakas nito. Pagkatapos na ganap na sumanib ang iyong kaluluwa sa Coloretuo Stone, maibabalik mo ang iyong cultivation base sa Chaos Ramp. Ang iyong pisikal na katawan ay mag-a-activate din sa ilang sandali pagkatapos at magagamit ang kapangyarihan sa Coloretuo Stone. Ang iyong pisikal na katawan ay dapat nakatumbas ng Chaos Completer rank sa panahong iyon. Bukod dito, ang iyong kaluluwa ay sumisipsip ng mga pagkain sa loob ng Endlos para sa isang entrepok. Ang kahinaan mo ngayon ay ang bloodline power mo. Hanggat bumubuti ang iyong bloodline power, maaabot mo ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Gayunpaman, lumikha ako ng sobrang agresibong supernatural na kapangyarihan sa loob ng banal na kasulatang militar. Kahit paminsan-minsan ay nawawalan ako ng sense of reasoning kapag inihagis ko ito. Kaya, kakailanganin mong maabot ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path para magkaroon ng kumpletong kontrol dito. Wala akong gaanong maituturo sa iyo ngayon. Nagagawa lang kitang gabayan sa pagpapabuti ng iyong Marcy Ice Path. Pagkatapos mong maabot ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, gagabayan kita sa paglinang ng Divine Martial Scripture. Bahagyang tumango si James bilang tugon. Lumapit si Haring Marcy Ice at sinabing, ibigay mo sa akin ang Herstellan Art na nakuha mo. Pagkatapos kong maunawaan ito, maaaring makapasok ako sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Sinabi ni James, ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path ay hindi rin kahanga-hanga. Katumbas lang ito ng Chaos Completer rank. Inilibot ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata at sinabing, sa buong kasaysayan, kakaunti ang nakapasok sa Chaos Completer rank. Ang aking cultivation base ay kasalukuyang nasa Chaos Completer rank. Kung papasok din ako sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path, baka malagpasan ko ang paghihigpit ng langit at lupa at matagumpay na makapasok sa Sovereign rank. Hindi na nagbigay ng karagdagang komento si James sa bagay na ito. Sa halip, sinabi niya, hindi ko maibibigay sa iyo ang Endless Light dahil sumama na ito sa aking kaluluwa. Maaari ko lang ituro sa iyo ang aking pangunawa tungkol dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Haring Marcy Ice. Kailangan niya ang Endless Light, hindi ang pagkaunawa ni James dito. Ang Endless Light ay naglalaman ng tunay na lihim at kahulugan ng mga Endlos. Ang bawat isa ay naglakad sa ibang paglalakbay sa paglilinang. Sa gayon, mauunawaan ng lahat ang iba't ibang bagay mula sa liwanag ng Endlos. Kung gayon, maaari mo bang hayaan akong sumilip sa iyong kaluluwa? Tumingin si Haring Marcy Ice kay James, naghihintay ng kanyang sagot. Pinapanatag niya si James, na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko lang ang Endless Light at hindi ako manghihimasok sa iyong privacy. Nagtiwala si James kay Haring Marcy Ice. Bagamat ito ang kanilang unang pagkikita, masasabi ni James na napaka-prangka niya. Sure, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si James at agad na umupo sa isang lotus position sa lupa. Umupo rin si Haring Marcy Ice. Lumabas ang kanyang zen at pumasok sa kaluluwa ni James.
Matapos maramdaman ang pag-iral ng endless light sa loob ng kaluluwa ni James, agad na sinimulan nitong suriin ni Haring Marcy Ice. Nakaupo silang dalawa sa isang lotus na posisyon sa tapat ng isa't isa habang lumilipas ang oras na hindi napapansin. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang tumayo si Haring Marcy Ice. Sumunod naman si James. Nang mapansin ang nakakunot na mga kilay ni Haring Marcy Ice, nagtanong siya, paano ito? Sumagot si Haring Marcy Ice, ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan ako dito. Ito ay medyo malalim, at mahirap para sa akin na maunawaan ang kakanyahan nito sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos maglibot sa Endlos, babalik ako sa Teuma Village para magtanim. Pagkatapos kong makita ang Endless Light, baka makapasok ako sa 15 ranggo ng Marcy Ice Path kung maglilinang ako sandali. Kapag nagtagumpay ako, kahit si Emperor Raya ay hindi na makakasama ko pagbalik niya. Nagtiwala si Haring Marcia sa kanyang lakas. Naniniwala siyang kaya niyang talunin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ni Emperor Raya pagkatapos makapasok sa 15 ranggo ng Marcy Ice Path. Galing. Nag-thumbs up si James. Tumingin si Haring Marcy Ice kay James at sinabing, makapangyarihan ka rin. Ang iyong porma sayon ay kakaiba, ngunit masasabi kong hindi pa ito perpekto. By the way, saan mo nakuha iyong formation? Saan nagmula ang dalawang figurang iyon sa loob ng porma sayon? Naramdaman kong may iba't ibang kapangyarihan sila. Hindi pa ako nakakita o nakarinig ng ganoong kapangyarihan. Mukhang hindi sila galing sa space natin. Umiling si James at sinabing, hindi ko rin alam. Pagkatapos, ikinwento niya ang kanyang paglalakbay sa pagtatanim kay Haring Marcy Ice. Napakunot ang noo ni Haring Marcy Ice matapos marinig ang kanyang mga kwento. Kaya ang isa ay naging material mula sa Dark Path, at ang isa ay nabuo pagkatapos mong linangin ang Herstellan Art. Napaisip si Haring Marcy Ice. Tanong ni James, may alam ka ba tungkol dito? Umiling si Haring Marcy Ice at sumagot, ayoko. Parang hindi naman sa space namin ang dalawang figure na ito. Posibleng kinakatawan nila ang mabuti at masama. Ang figure sa itaas ng iyong porma sayon ay isang representasyon ng iyong masasamang pag-iisip, samantalang ang nasa ibaba ay ang katarungan sa iyong puso. Sa paghusga mula sa pagkakabuo, ang kasamaan sa iyong puso ay mas dakila kaysa sa mabuti. Gayunpaman, ito ay sumasalungat sa iyong mga karanasan mula noong kapanganakan. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni James. Tumingin sa kanya si Haring Marcy Ice at sinabing, ibig sabihin, hindi diretso ang buhay mo noon. Baka kontrabida ka. Agad namang sumagot si James, imposible yan. Nakangiting sabi ni Haring Marcy Ice, hula lang, haka-haka. Hindi naman talaga totoo. Mayroon ding isa pang paliwanag para sa dalawang figure. Oh, naguguluhan si James. Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, maaaring ang isa ay ang nakaraan mong katawan, at ang isa ay ang iyong hinaharap na katawan. Anuman, ang iyong nakaraan at hinaharap ay dapat na espesyal. Marahil ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na sarili ay nililinang ang pagbuo ng sabay-sabay. Posibleng maaari mo lamang itong linangin sa pagiging perpekto kapag pinagsama ang tatlo sa kanila. Gumawa ng ilang pagsusuri si Haring Marcy Ice sa pagbuo ni James. Gayunpaman, hindi niya matiyak. Si Haring Marcy Ice ay hindi sigurado sa sitwasyon ni James. Maaari lamang siyang gumawa ng ilang mga haka-haka batay sa mga kilalang katotohanan. Kung tama ba siya, hindi niya masabi ng sigurado. Marahil ay mabubunyag lamang ang katotohanan kapag bumuti ang lakas at porma sayon ni James. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Haring Marcy Ice at nagsimulang sumulong. Sumunod naman si James sa likod niya. Sa isang hakbang pasulong, maaari silang mabilis na maglakbay sa ilang mga universo. Hindi nagtagal, dumating sila sa Endless Void ng Crested District at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa Chaos District. Dumating ang dalawa sa Thaler Realm Universe, kung saan naninirahan ang mga anghel. Pagkatapos, pumasok sila sa isang tavern sa loob ng isang maunlad na lungsod. Uminom si Haring Marcy Ice ng kanyang alak habang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga taong dumaraan sa mga lansangan.
Malalim ang iniisip niya, ngunit mahirap sabihin kung ano ang nasa isip niya. Naglabas si James ng isang palayok ng Tribulation liquid at pinuno ang tasa ni Haring Marcy Ice. Pagkatapos, nakangiting sabi niya, uminom ka ulit, Zavas. Ang Tribulation liquid ay mahalagang kayamanan. Gayunpaman, sila ay walang halaga kay Haring Marcy Ice. Bagamat naglalaman ang mga ito ng malakas na enerhiya, hindi ito gaanong nakatulong sa kanya. Ang enerhiya ng Tribulation liquid ay tumagos sa buong lungsod. Kahit sa labas ng lungsod, naaamoy ng isang tao ang kaakit-akit na halimuyak at malakas na enerhiya ng Tribulation liquid. Ang enerhiya nito ay patuloy na kumalat, na pumukaw sa atensyon ng mga anghel. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang nagtipon sa labas ng tavern at umupo sa mga posisyong lotus upang sumipsip ng enerhiya na ibinubuga ng Tribulation liquid. Hindi sila gaanong pinansin ni James o ni Haring Marcy Ice. Swoosh! Biglang may isang kislap ng liwanag ang damapo sa di kalayuan, at isang grupo ng mga buhay na nilalang ang lumitaw. Dumating na ang prince ng Angel Race. Si Ivern Amani. Nandito ba siya para kunin ang kayamanan? Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Mabilis na lumapit si Ivern sa tavern. Matapos kumpirmahin ang enerhiya mula sa itaas na palapag ng tavern, dinilaan niya ang kanyang mga labi. Binalaan siya ng isa sa mga bantay na kasama niya, kamahalan, hindi ka dapat maging walang ingat. Ang isang kayamanan na nagpapalabas ng gayong makapangyarihang enerhiya ay dapat na hindi karaniwan. Hindi natin kayang masaktan ng isang taong may kakayahang magkaroon ng isang bagay na napakahalaga. Ang sansinukob na ito ay pag-aari ng mga anghel. Ito ay aming teritoryo, kaya walang dapat ikatakot. Umakyat tayo para tingnan. Walang pakialam si Ivern sa babala ng gwardya. Dinampot ni Haring Marcy Ice ang tasa na may Tribulation liquid at sabay-sabay itong nilagok. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, masarap ang lasa ng Tribulation liquid na ginawa mula sa isang heavenly tribulation. Dahil nagustuhan mo, magbubuhos pa ako para sa iyo. Nakuha na ni James ang Tribulation Sea. Para sa kanya, hindi mahalaga ang Tribulation liquid. Uminom din siya ng isang malaking baso ng Tribulation liquid. Ang malakas na puwersa ay umikot sa loob ng kanyang katawan at pinabilis ang pagsasanib ng kanyang kaluluwa at katawan. Pagkatapos, ang natitirang enerhiya ay hinigop ng kanyang bagong katawan. Biglang umalangaw ang tunog ng mga yabag. Dumating si Ivern sa pinakamataas na palapag ng tavern kasama ang ilang mga gwardya. Nang mapansin ni Ivern ang palayok ng Tribulation liquid sa mesa, naintriga siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng isang walang ingat na hakbang dahil wala pa rin siyang kaalam-alam sa pinagmulan ng 2 taong nauna sa kanya. Lumapit siya kasama ang mga gwardya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, ako ang prinsipe ng Angel Races at ang magiging pinuno ng mga anghel. Maaari ko bang itanong kung sino sa inyong dalawa? Bakit hindi ka pumunta para bumisita sa kabila ng pagpasok mo sa aming teritoryo? Mawala. Dumilim ang mukha ni James. Teka, agad na pumagitan si Haring Marcy Ice, sinabing, ang mga magsasaka ay hindi dapat maging mapusok. Kung sino man siya, guest siya. Tumawa si James at sinabing, nag-aalala lang ako na baka maistorbo ka niya. Ayos lang. Ikan-away ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay. Pagkatapos ay itinuro niya ang upuan sa tabi niya at sinabing, makiupo ka, binata. Ivern scan James at King Marcy Ice pataas at pababa. Alam nilang sinusubukan ni Ivern na makita ang kanilang cultivation rank, kaya inayos nila ang kanilang mga aura. The Terra Acme rank. Matapos maramdaman ang kanilang cultivation rank, naglakad si Ivern na may malisyosong ngiti. Kumuha siya ng kutsilyo, itinusok ito sa mesa, at nagtanong, saan kayo galing? How dare you steal nectar ng lahi natin? Mga bantay, hulihin sila. Agad na lumapit sa kanila ang ilang gwardya. Tumayo si James at handa ng kumilos. Gayunpaman, pinigilan siya ni Haring Marcy Ice at sinenyasan siyang maupo. Ayos lang. Hindi sigurado si James sa intensyon ni Haring Marcy Ice, kaya masunurin siyang umupo. Agad silang hinawakan ng mga gwardya sa panulukan ng kutsilyo. Utos ni Ivern, ilabas mo sila. Kaya lang, nahuli sina James at King Marcy Ice.
Maingat na kinuha ni Ivern ang palayok ng tribulation liquid mula sa mesa at sinipsip ito. Isang malakas na enerhiya ang lumabas at pumasok sa kanyang katawan, dahilan upang lumaki ang kanyang mga pores. Sa sandaling iyon, hindi maipaliwanag na komportable siya. Iniligpit niya ang kaldero at mabilis na lumabas ng tavern. Samantala, ang patriarch ng anghel, si Jethro, ay nakikipag-chat sa isang elder ng sekta sa kanilang pangunahing bulwagan. Nagmamadaling lumapit si Ivern at tumawag, "Ama, Ama." Bago pa man siya makapasok sa bulwagan ay umabot na ang kanyang boses. Nagdilim ang mukha ni Jethro, at sinaway niya si Ivern, "Paano mo ako mamanahin sa hinaharap kong napaka-imprudent mo?" Natahimik si Ivern at sinabing, "Pare, may pag-asa na muling bumangon ang mga anghel. Sumama ka sa akin." Matapos matigilan sandali sa mga salita ni Ivern, naalala ni Jethro at sinabing, "Maghintay ng sandali, Sir Macri." Lumabas si Jethro sa hall kasama si Ivern. Hindi nagtagal, nakarating sila sa likod ng isang manor. Tribulation liquid. Natigilan si Jethro. Tinanong niya, "Saan mo ito nakuha?" Alam ni Jethro na ang tribulation liquid ay ginawa sa panahon ng heavenly tribulations. Ang mga cultivator ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang patak sa panahon ng kanilang heavenly tribulations. Gayunpaman, iniharap ni Ivern ang higit sa kalahati ng isang palayok ng tribulation liquid sa kanya. Hindi maiwasang mabigla siya. Pagmamayabang ni Ivern, nakasalubong ko ang dalawang Terra-Akmin. Umiinom sila ng tribulation liquid na parang alak. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ito, ngunit tiyak na wala silang alam sa mga benepisyo nito. Nahuli ko na sila. Dahil mayroon silang isang palayok nito, dapat silang magkaroon ng higit pa sa kanila. Kung tatanungin natin sila, maaari tayong makakuha ng higit pa, at ang ating lahi ay maaaring umangat. Terra-Akmins. Kumunot ang noo ni Jethro. Maangas na sagot ni Ivern, "Oo." Si James at King Marcy Ice ay ikinulong sa piitan ng Angel Race. Naguguluhan, nagtanong si James, "Anong balak mo?" Si Haring Marcy Ice ay nakaupo sa isang lotus na posisyon na may kalmadong ekspresyon. Sagot niya, "Ano ang karanasan? Ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-away. Ang Wandering the Endless ay itinuturing ding isang karanasan. Hindi mo kailangang gumamit ng puwersa para malutas ang mga problema. Sa ngayon, nakakakuha din kami ng karanasan sa pamamagitan ng pagsasanay sa aming mental na lakas ng loob. Kahit na ang iyong cultivation heart ay stable, ikaw ay medyo irritable at agresibo." Pinag-isipan ito ni James at nalaman niyang may katuturan ang mga salita ni Haring Marcy Ice. Biglang may mga yabag mula sa labas ng piitan. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga nilalang ang lumitaw sa paningin. Nangunguna sa paglalakad ang patriarch ng anghel, si Jethro, samantalang si Ivern ay sumunod na malapit sa likuran niya. Pagdating ni Jethro, sinimulan niyang maramdaman ang ranggo ng cultivation nina James at King Marcy Ice. Gayunpaman, hindi niya makita ang mga ito at agad na pinagpawisan ng malamig. Sampal. Hinampas niya ang ulo ni Ivern at pinagsabihan, "Bastos kang bata. Bilasan mo lumuhad ka." Nagulat si Ivern matapos matamaan. Samantala, mabilis na binuksan ni Jethro ang pinto ng piitan at magalang na sinabi, "Ang aking anak ay walang alam at walang pakundangan sa iyo. I'm so sorry na offend niya kayong dalawa. Mangyaring sabihin ang iyong parusa." James ay bahagyang nagulat nang makita si Jethro. Sa kanyang mga alaala, namatay na si Jethro. Lihim siyang nagsagawa ng extrapolation at tinukoy ang dahilan ng muling pagkabuhay ni Jethro. Dati, sinira niya ang Chaos Heavenly Path. Dahil dito, nagulo ang utos ng Chaos District. Maraming mga kakaibang bagay ang nangyari, at ang ilang mga namatay na nilalang ay nabuhay muli. Hindi naman masyadong nagulat si James matapos malaman ang katotohanan. Hindi makita ni Jethro ang cultivation rank ni James at King Marcy Ice at agad na nalaman na sila ay super powerhouses. Hindi kayang saktan sila ng mga anghel. Si Ivern naman ay natulala. Bago pa niya maproseso ang sitwasyon, isang malakas na puwersa ang bumagsak sa kanya, napilit siyang napaluhod. "Tatanggapin namin ang parusa." Agad na inilabas ni Jethro ang tribulation liquid at ibinalik ito sa kanila gamit ang dalawang kamay,
na nagsasabing, ang tribulation liquid ay ibabalik ng buo. Tumingin si James kay Haring Mauritius, naghihintay na ipahayag nito ang kanyang paninindigan. Dahan-daang tumayo si Haring Mauritius at tinulungan si Ivor na makatayo mula sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Jethro at sinabing, hindi na kailangang magtagal sa ganoong kaliit na bagay. Kaya niyang tumayo. Medyo natarante pa si Ivor. Ilang sandali pa bago niya napagtanto na ang dalawang taong nasa harapan niya ay napakalakas na magsasaka. Tumalikod si Haring Mauritius at umalis sa piitan nang hindi kinuha ang tribulation liquid. Iyon na, casual na sabi ni James. Pagkatapos, sumunod siya sa likuran ni Haring Mauritius. Pagkalabas ng piitan, naisip ni James si Leilani mula sa Angel Race. Habang siya ay medyo mahina pa, mayroon siyang ilang mga pakikipag-ugnayan kay Leilani. Napangiti si James habang inaalala ang mga nakaraang pangyayari. Nagsimula siyang magtaka kung kumusta na si Leilani pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas. Dahil nandito na ako, maaari na ring pumunta sa Mount Eden para mamasyal, mungkahi ni James. Nagtataka, lumingon si Haring Mauritius at nagtanong, Bundok Eden. Nasaan na yun? Nakangiting sagot ni James, the residence of the Angel Race's princess. I see, makahulugang ngumiti si Haring Mauritius. Hindi nakaimik si James. Siya ay humakbang pasulong at agad na nakarating sa Bundok Eden. Sa tuktok ng Bundok Eden, mayroong isang magandang lawa. Sa gitna ng lawa ay isang isla na may ilang mga gusali. Sa loob ng isa sa mga patio, isang magandang babae na nakasuot ng puting damit ay nakasandal sa kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay at tulalang tumingin sa tahimik na lawa. Isang magandang dalaga sa likod niya ang nagtanong, ano ang pinagkakaabalahan mo, kamahalan? Nawala sa pag-iisip si Leilani at umiling, sinabing, wala lang. Samahan mo akong mamasyal. Siyempre, Your Highness. Biglang may sumulpot na lalaki sa kanyang harapan. Si James pala ang nagbago na ng itsura. Si Haring Mauritius ay nagpakita kaagad pagkatapos ni James. Tinitigan niya si Leilani at pinuri, not bad. Napakaganda niya talaga. Bahagyang nagulat si Leilani sa mga hindi imbitadong bisita. Napaatras siya at tinitigan sila ng masama. Sumunod din sa kanila si Jethro. Gayunpaman, naghintay siya sa labas ng manor dahil hindi siya naglakas loob na pumasok. Naguguluhan siya sa sitwasyon. Kakaiba. Bakit sila napunta sa Bundok Eden? Sino kayo? Tumingin si Leilani sa kanila, alerto. Tumingin si Haring Mauritius kay Leilani at nakangiting sinabi, oh, oo. Napaka-eye candy niya. Kakailanganin ko ng maid sa paglalakbay na ito, kaya gagawin mo. Isang maid. Kumunot ang noo ni Leilani. Siya ang prinsesa ng lahing anghel, isang mataas at makapangyarihang pag-iral. Paano siya magiging handa na maglingkod bilang isang kasambahay? Nakangiting sabi ni James, your chance to rise has arrived, Leilani. Dapat pumayag ka kaagad. Maligaw ka, o hindi ako magpapakita ng anumang awa. Dumilim ang mukha ni Leilani. Napabuntong hininga si Haring Mauritius at sinabi, dahil ayaw mo, kalimutan mo na. Hindi ko pinipilit ang sinuman na gawin ang isang bagay na hindi nila gusto. Mabilis na lumapit si Jethro at nakangiting sinabi, Sir, papayag po ako sa ngalan ng aking anak. Sumimangot ang Leilani. Ama. Hindi siya pinansin ni Jethro. Tumingin siya kay Haring Mauritius at nakangiting nagtanong, maaari ko bang itanong kung taga saan ka? Ang Orstellan sect, mahinahong sagot ni Haring Mauritius. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang imbitasyon ang lumitaw sa kanyang palad. Inihagis niya ito kay Jethro at sinabi, ito ay isang imbitasyon mula sa Orstellan sect. Sa pamamagitan nito, maaari kang lumahok sa Orstellan Convention. Ang Orstellan sect. Nagsalubong ang mga kilay ni Jethro. Narinig niya ang halos lahat ng mga nakatagong sekta sa 10 distrito ng Endlos. Matapos muling maging Endlos Lord si Zayden, maraming nakatagong puwersa ang lumitaw at nagpakita sa publiko. Gayunpaman, narinig na niya ang Orstellan sect dati. Ang petsa ay nakalagay sa imbitasyon. Nasa iyo kung dadalo ka o hindi, mahinahong sabi ni Haring Mauritius. Matapos maipasa ang imbitasyon kay Jethro, tumalikod siya at umalis.
Umalis na rin si James kasama niya. Nakatayo sa pwesto si Jethro, nalilito. Si Leilani, sa kabilang banda, ay pinalampas ang isang magandang pagkakataon. Pagkatapos umalis sa teritoryo ng mga anghel, sinundan ni James si King Marcy ay sa paligid ng Chaos District. Hindi naging mayabang si Haring Marcy Ice nang bumisita siya sa ilang sekta at ibigay sa kanila ang mga imbitasyon mula sa Orstellan sect. Pagkatapos maglibot sa Chaos District, nagtungo sila sa iba pang mga distrito. Ang kanilang destinasyon ay pangunahing makapangyarihang mga sekta, pamilya, at orthodox. Sinundan ni James si Haring Marcy Ice nang hindi nagtatanong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumanib sa kanyang bagong katawan. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa ibabaw ng isang bundok sa Thies District. Lalong lumakas ang aura niya. Nakangiting tumayo si Haring Marcy Ice at bumulong, ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumama sa katawan. Ang cultivation base ni James ay bumalik na sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, at siya ay nasa Chaos rank muli. Ngayon na ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumama sa kanyang katawan, sinamantala niya ang sandali upang linangin. Naunawaan niya ang isang katlo ng Herstellan art at nakakuha ng pananaw sa tunay na misteryo ng Endlos. Ang kanyang aura ay patuloy na tumataas habang siya ay nilinang sa loob ng isang pagbuo ng oras. Hindi nagtagal, naabot niya ang Chaos Transcendere rank. Matapos maabot ang Chaos Transcendere rank, pinigilan ni James ang kanyang aura. Pagkatapos, tumayo siya at dispersed ang time formation. Ngumiti si Haring Marcy Ice at pinuri siya, "Good job. Naabot mo na ang Chaos Transcendere rank. Ang iyong kaluluwa at pisikal na katawan ay talagang malakas. Bukod dito, ang iyong pag-unawa sa paglilinang ay napakalalim. Ang iyong paglalakbay sa paglilinang mula ngayon ay magiging maayos. Hanggat patuloy kang lumalakas, makakagawa ka ng patuloy na mga tagumpay sa mga ranggo ng paglilinang." Iniunat ni James ang kanyang katawan, at hindi mailarawan ang kanyang pakiramdam. "Medyo malakas din ang bloodline power mo. Subukan mong pumasok sa Marcy Ice Pat H's 12th rank ngayon," sabi ni Haring Marcy Ice. Sige. Agad na umupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa at inactivate ang Omniscience Path, na kilala rin bilang ang Marcy Ice Path. Agad siyang pumasok sa Macy Ice Path H's 11th rank, at tatlong light halos na kumakatawan sa kanyang kaluluwa, bloodline power, at pisikal na lakas ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang tatlong kapangyarihang ito ay tinawag na tatlong bulaklak. Sinabi ni Haring Marcy Ice, napakadaling makapasok sa Marcy Ice Path H's 12th rank. Ang kailangan mo lang gawin ay pagsamahin ang iyong tatlong bulaklak upang lumikha ng isang bagong puwersa at maabot ang isang bagong kaharian. Tinatawag kong Turn Ion rank ang kaharian na ito. Sa paliwanag ni Haring Marcy Ice, sinimulan ni James na linangin at i-activate ang kanyang tatlong bulaklak. Kabanata 5030. Si Haring Marcy Ice ang lumikha ng Marcy Ice Path, na kilala rin bilang Omniscience Path. Walang mas pamilyar sa Marcy Ice Path kaysa sa kanya. Sa kanyang patnubay, ang proseso ng paglilinang ni James ay 2 beses na mas epektibo. Hindi nagtagal, naabot niya ang ika-12 ranggo ng Marcy Ice Path. Ngayon, natugunan na ng katawan at kaluluwa ni James ang mga kinakailangan upang makapasok sa ika-14 at maging ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Gayunpaman, kulang pa rin ang kanyang bloodline power. Hanggat mapapabuti niya ang kanyang kapangyarihan sa bloodline, mabilis siyang bubuti sa Marcy Ice Path. Ang parehong ay totoo para sa kanyang cultivation ranggo. Ang kanyang pangunawa sa cultivation ay malalim, kaya madali siyang makagawa ng mga tagumpay hanggat nadagdagan niya ang kanyang lakas. "Ma'am, hindi masama." Tumango si Haring Marcy Ice at nakangiting sinabi, "Ngayong nakapasok ka na sa ika-12 ranggo ng Marcy Ice Path, dapat mong linangin ang iyong bloodline power at cultivation rank." Nawala ni James ang kanyang aura, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Salamat sa paggabay, Zavas." Kinaweyan ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay at sinabing, "Ito ay palitan lamang ng interes. By the way, saan ka susunod na pupunta?" Tanong ni James. Sinabi ni Haring Marcy Ice, "Maraming makapangyarihang sekta sa Thies District.
Pagkatapos, bibisitahin natin ang ilang nakatagong puwersa. Dati, random akong nagbibigay ng mga imbitasyon. Mula ngayon, kailangan kong mamigay ng mga imbitasyon sa ilang tunay na makapangyarihang puwersa. Oras na para magsimula akong magpakitang gilas. Hindi nakaimik si James. Nagmarcha pasulong si Haring Marcy Ice, na nagsasabing, "Tara na." Inihagis niya ang Blythe Omniscience at nawala sa lugar. Malapit na sumunod si James at nagtanong, "Paano mo nalaman ang Blythe Omniscience, Zavis?" Bahagyang ngumiti si Haring Marcy Ice at sumagot, "Ito ay isang supernatural na kapangyarihan sa loob ng Divine Martial Scripture. Walang espesyal tungkol dito." Kamangha-manghang, nag-thumbs up si James at pinuri, nakuha ni Yardo ang Blythe Omniscience, at ito ang kanyang ipinagmamalaki na supernatural power. Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, "Hanggat nilinang mo ang Marcy Ice Path at naabot mo ang isang partikular na tagumpay, mauunawaan mo ang Blythe Omniscience. Gayunpaman, hindi ito tinatawag na Blythe Omniscience sa aking Divine Martial Scripture. Ang Blythe Omniscience ay ang pangalan na ibinigay ni Yardos. Ang tunay na pangalan ng supernatural power ay Ariel. Nakikita ko." Biglang natauhan si James. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa Endlos at nakarating sa universo kung saan matatagpuan ang Thea Sect. Sa labas ng Thea Sect, si Haring Marcy Ice ay nasa likod ng kanyang mga kamay at mahinang sinabi, "Ang Thea Sect's leader ay nakapasok na sa Chaos Transcendere rank, kaya siya ay itinuturing na isang powerhouse. Mula ngayon, ako ay kikilos. Tumahimik ka, Zavis. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung kailan titigil." Humalaklak si Haring Marcy Ice. Kaagad, sumigaw siya, "Narito si Zavis Fayed ng Orstellan Sect para bisitahin." Umalangaw-ngaw ang boses ni Haring Marcy Ice. Maya-maya pa, may lumabas na babae sa formation. Isang magandang babae na naka-purple dress ang lumitaw at sinundan ng maraming elder ng Thea Sect. Waleria. Isang hakbang pasulong si James matapos makita si Waleria. Gusto niya itong batiin ngunit naalala ang mga sinabi ni Haring Marcy Ice at muling umatras. Sino ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa Thea Sect? Malungkot ang mukha ni Waleria. Ngumiti si King Marcy Ice kay Waleria at sinabing, "The Chaos rank. Not bad, young lady. I need a maid on my journey. How about being my maid?" Mula sa likuran, mabilis na sumabad ni James, "Not her, Zavis. For my sake, don't choose her." Oh! Lumingon si Haring Marcy Ice at ngumiti ng makahulugan. Ahem. Kabanata 5031. Ilang beses umubo si Haring Marcy Ice. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, "Isa akong disipulo ng Orstellan Sect, at inutusan akong maghatid ng imbitasyon sa Thea Sect para dumalo sa ating convention." Si Waleria ay palaging ipinagmamalaki. Ngayong nakapasok na siya sa Chaos rank, ang biglaang paghiling ni Haring Marcy Ice na maging kasambahay niya ay nasaktan siya. Agad na nagdilim ang mukha niya. "Ang yabang mo kasi. You're not qualified for me to serve as your maid. Tsaka wala pa akong narinig na Orstellan Sect. Hindi tayo pupunta." Nilingon ni Haring Marcy Ice si James, nagkibit balikat na walang magawa, at sinabing, "I was already polite enough. You can't blame me for this." Bulong ni James, "Kung gayon, huwag kang lumampas sa dagat o saktan ng sinuman." Sa sumunod na sandali, nagpakita na si Haring Marcy Ice sa harap ni Waleria. Bago pa makapag-react si Waleria, natangay na siya ng isang malakas na aura. Bumagsak siya sa lupa ngunit biglang nasalo ng aura ni Haring Marcy Ice at ligtas na dinala sa lupa. Kinilabutan si Waleria. Ang tao noon ay tiyak na isang makapangyarihang magsasaka. Bagamat nakapasok na siya sa Chaos Elemental rank, madali niya itong pinaglaruan. Sino ka?" Tinitigan ni Waleria si Haring Marcy Ice. Nakangiting sabi ni Haring Mauritius, "Kanina ko pa lang ito inihayag. Ang pangalan ko ay Zavis Fayed, ngunit maaari mo akong tawaging King Marcy Ice." Kaagad pagkatapos, nagtanong siya, "Ang pinuno ba ng Thea Sect ay magagamit upang makita ako?" Siya ay nasa pag-iisa ngayon at hindi tumatanggap ng anumang mga bisita, sabi ni Waleria. "I've already personally come to visit, there's no reason para hindi pumunta sa akin, get out right now." Tinadyakan ni Haring Marcy Ice ang lupa.
Boom! Nagsimulang manginig ang lupa. Ang espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Thea sect. Gayunpaman, kontrolado ni Haring Marcy Ice ang kanyang kapangyarihan, kaya magdudulot lamang ito ng panginginig at hindi babagsak ang lugar. Sino ang nangangahas na magdulot ng gulo sa Thea sect? Isang boses ang nagmula sa Thea sect. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng cyan robe sa itaas ng Thea sect. Sinulyapan ito ni Haring Marcy Ice at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa isang kisap mata, isang malakas na puwersa ang lumitaw at tinatakan si Cedrus sa kalangitan. Sa kabila ng pagiging nasa Chaos Transcendere rank, hindi nakagalaw si Cedrus. 1/3. Nalaman kaagad ni Cedrus na si Haring Marcy Ice ay nakatataas at isang taong hindi niya masasaktan. Sir, let's settle this with words, wika ni Cedrus nang walang yabang kanina. Bumaba ka dito. Casual na ikinaway ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay, at ang katawan ni Cedrus ay kinaladkad mula sa langit patungo sa lupa. Bumagsak si Cedrus sa lupa, at nabali ang kanyang mga buto. Napakalakas ng puwersa mula sa impact, ngunit hindi nito napinsala ang lupa. May sakit na ekspresyon si Cedrus habang nakahiga sa lupa, hindi makatayo. Mahina niyang sinabi, hindi ko alam kung paano kita nasaktan, sir, pero patawarin mo sana ako. Ang mga kapangyarihan at matatanda ng Thea sect ay natulala. Ang pinuno ng kanilang sekta ay nasa Chaos Transcendere rank ngunit hindi man lang makalaban. Nagsimula silang magtaka kung sino si Haring Marcy Ice. Casual na ikinaway ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay, at muling lumitaw ang imbitasyon mula sa Orstellan sect. Ito ay isang imbitasyon mula sa Orstellan sect. We're inviting the Thea sect to participate in the Orstellan Convention. Pagkatapos magsalita, lumipad ang imbitasyon patungo kay Cedrus. Tinanggal din si Cedrus seal. Tumayo siya, tinanggap ang imbitasyon, at magalang na sinabi, oo, oo. Talagang pupunta ako ng personal para lumahok sa Orstellan Convention. Nakatutok ang mga mata ni Haring Marcy Ice kay Waelia. Ngumiti siya ng gusto at sinabing, young lady, ang Grand Priest ng aming sekta ay nagkaroon ng interes sa iyo. Handa ka bang magpakasal sa aming sekta? Nagpanik si James at naguguluhan, anong sinasabi mo, Zavis? Kailan pa ako nagka-interes sa kanya? May asawa na ako. Kabanata 5032. Galit na galit si Waelia matapos paglaruan. Gayunpaman, hindi niya mailabas ang galit sa kanyang puso. Maging ang pinuno ng Thea sect, si Cedrus, ay madaling matalo ng lalaking nauna sa kanila. Paano siya magkakaroon ng pagkakataon? Pinigil ni Waelia ang galit sa kanyang puso at nakangiting sinabi, sino ako para makatanggap ng gayong pagpapala? Kung ganoon, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, pinalampas mo ang isang magandang pagkakataon. Nanghihinayang tumingin sa kanya si Haring Marcy Ice, saka naglakad palayo. Gumaan ang loob ni James. Natakot siya na si Haring Marcy Ice ay magdulot ng gulo para sa kanya. Pagkaalis nila, gumaan din ang loob ni Waelia. Tanong ni Waelia, Sir Cedrus, saan nanggaling ang Orstellan sect? Umiling si Cedrus at sinabing, wala pa akong balita sa kanila noon. Sila ay dapat na isang nakatagong sekta na hindi pa nakikita noon. Napakalakas niya. Nakaramdam pa rin ng takot si Waelia sa pangyayari. Talaga. Kumunat ang noo ni Cedrus. Nakapasok na siya sa Chaos Transcendere rank ngunit madaling napigilan. Umalis si James kasama si Haring Marcy Ice sa isang nakatagong sekta sa loob ng Thea sect. Ang nakatagong sekta ay umiral na mula pa noong panahon ni Emperor Rye. Ito ay nananatili sa pag-iisa noong nakaraan. Matapos silang muling lumitaw, ang kanilang mga alagad ay halos hindi gumagalaw sa labas ng mundo. Tumingin si Haring Mauritius sa tapyas na bato sa labas ng tarangkahan at bamulong, ang sekta ng ulap. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, kailangan mo ng maraming Empyrean herbs para lumakas ang iyong lakas. Ang Mist sect ay isang napakalakas na puwersa. Dapat silang magkaroon ng maraming Empyrean herbs. Paano kung pagnakawan natin sila? Problemadong sinabi ni James, kung gayon, ano ang pinagkaiba natin sa mga magnanakaw? You're over-scrupulous. We're only taking their Empyrean herbs and not harming anyone's life.
Empyrean herbs are born in the endless for cultivators. Sumang-ayon si James sa sinabi ni Haring Marcy Ice. Mukhang may kabuluhan ang kanyang mga salita, at hindi siya mapabulaanan ni James. Kung gayon, gagawin namin ang sinasabi mo, sabi ni James. Gusto rin niyang mangagaw ng ilang Empyrean herbs, ngunit sa paligid ni Haring Mauritius, medyo nahihiya siyang gawin iyon. Ngayong iminungkahing ito ni Haring Marcy Ice, higit na nasisiyahan siyang sumunod. Matapos ang maikling pag-uusap, pumayag siya sa kahilingan ni Haring Marcy Ice. Tara na. Mahina nang umiti si Haring Marcy Ice at naglakad patungo sa Mist Sect. Lumapit siya at hinawakan ang porma sayon. Ang porma sayon ay tila isang manipis na papel sa kanya at nabasag nang hindi man lang siya gumamit ng lakas. Sinundan ni James si Haring Marcy Ice sa iba't ibang rehiyon ng Endlos upang bisitahin ang ilang sinaunang sekta at pamilya. Kahit saan sila magpunta, ninakawan nila ang mga hardin ng malalakas na pamilyang ito. Samantala, ang balita tungkol kay Haring Marcy Ice at Grand Priest ng Orstellan Sect ay kumalat ng hindi nalalaman. Ninakawan ang Saber Sect. Ano? Ninakawan din ba ng Orstellan Sect ang Saber Sect? Dapat sila iyon. Ang pinuno ng Saber Sect ay natalo sa isang galaw, at ang Grand Priest ng Orstellan Sect ay ganap na nilisan ang kanilang hardin. Ni hindi niya iniwan ang mababang kalidad na mga halamang Empyrean. Ang pinakahuling balita ay ang hari ng Orstellan Sect na si Marcy Ice at ang Grand Priest ay pumunta na sa Mount Taba. Hindi naging madali para sa Mount Taba's Grand Patriarch na makabangon matapos masugatan ng matinding pinsala ni Taran. Ngunit muli siyang nasugatan. Kabanata 5033. Ninakawan din ang Mount Origin. Maraming makapangyarihang sekta sa loob ng Endlos ang nagdusa mula sa masasamang kamay ni Haring Marcy Ice at James. Gayunpaman, ninakawan lamang sila ng dalawa ng kanilang Empyrean herbs at hindi kumitil ng buhay ng sinuman. Pagkaraan ng ilang oras, ang hari ng Orstellan Sect na si Marcy Ice at ang Grand Priest ay kumalat sa 10 distrito ng Endlos. Ang mga powerhouse ay nag-isip tungkol sa pinagmulan at layunin ng Orstellan Sect sa pag-oorganisa ng Orstellan Convention. Pagkatapos maglibot saglit, bumalik sina James at King Marcy Ice sa Chaos District. Ngayong nalakbay na nila ang buong 10 distrito ng Endlos, gusto ni Haring Marcy Ice na labanan si Zayden Dalibor. Umupo si James sa isang bakanting field sa isang lugar sa Chaos District. Buong puso niyang nilinang sa loob ng Time Formation. Matapos pagnakawan ng mga halamang Empyrean mula sa iba't ibang sekta at pamilya sa buong 10 distrito, sinimulan ni James na makuha at pinuhin ang kanilang mga kapangyarihan. Ang kanyang lakas ay patuloy na bumuti, at ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay patuloy na tumaas. Ang kanyang layunin ay maabot ang Chaos Omni rank at ang ika-13 ranggo ng Marcy Ice Path. Madaling nakapasok si James sa Chaos Omni rank at sa ika-13 ranggo ng Marcy Ice Path, na pinahusay ang kanyang lakas sa mas mataas na antas. Masyadong mabilis iyon. Maging ang isang powerhouse na tulad ni King Marcy Ice ay nagulat sa pagpapabuti ni James. Hindi pa siya nakakita ng isang cultivator na nag-improve ng ganoon kabilis, lalo na sa Marcy Ice Path. Siya ang lumikha ng Marcy Ice Path, kaya alam niya kung gaano kahirap ang pagbutihin. Gayunpaman, si James ay umunlad mula sa Marcy Ice Path H's 11th rank hanggang sa ika-13 ranggo sa napakaikling yugto. Sa bilis na ito, sa kalaunan ay maabyutan siya ni James sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Maaaring maabot pa ni James ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path bago siya. Bahagyang nasaroon ng loob si Haring Marcy Ice sa pag-iisip. Siya ang lumikha ng Marcy Ice Path, ngunit mapapahiya siya kung maabot ni James ang ika-15 ranggo bago niya. Dispersed ni James ang kanyang aura at ang pagbuo ng oras. Pagkatapos, tumingin siya sa naduduwag na Haring Marcy Ice at nagtanong, anong problema? Wala naman. Nawala sa isip ni Haring Marcy Ice at sinabing, nag-extrapolate lang ako para malaman kung anong uri ng mga kayamanan ang makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong bloodline power para maabot mo ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ano ang resulta? Naintriga si James.
Umupo si Haring Marcy Ice sa isang bato at sinabi, "Nanakawan namin ang halos lahat ng Empyrean Herb sa loob ng 10 distrito para tulungan kang makapasok sa Chaos Omni rank at Marcy Ice Pat H's 13th rank. Wala nang maraming kayamanan sa Endlos at kulang pa. Upang suportahan ka sa ika-14 na ranggo. Kung normal kang maglilinang, magtatagal ito ng napakatagal." Cut to the chase. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, "Nakahanap ako ng Empyrean Herb na may dooms." Talaga? Excited si James. Sumagot si Haring Marcy Ice, "Oo. Ang Empyrean Herb ay lumitaw pagkatapos si Zayden ay naging Endless Lord muli. Nang siya ay naging Endless Lord, ang swerte ng Endlos ay nagtipon sa loob ng teritoryo ng Dooms. Nabuo ang Empyrean Herb dahil sa makapangyarihang swerteng natipon doon. Ito ay tinatawag na Lucky Flower, gayunpaman. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Haring Mark Ice, na nagsasabing, bagaman ang Lucky Flower ay mahiwagang, hindi ito sapat para tulungan kang makapasok sa Chaos Essentia rank at sa Macy Ice Pat H's 14th rank. Kakailanganin pa rin nating maglakbay sa Human Universe, Mount Hozef, at Mount Hetsema. Ang mga lugar na ito ay may mga pambihirang halamang gamot na dapat makatulong sa iyo na makapasok sa Chaos Essentia rank at sa ika-14 na ranggo ng Macy Ice Path. Ayon sa mga lokasyong nabanggit mo, sa palagay ko ay hahamunin mo sina Zayden, Thea, Taran, at Emperor Hetsema. Nakangiting sabi ni Haring Marcy Ice, "Hindi ba't iyon ang pangunahing layunin ng aking paglalakbay sa lahat ng panahon? Lahat sila nasa Chaos Completer rank." "Are you sure?" tanong ni James. Nakangiting tugon ni Haring Marcyes. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, "Punta muna tayo sa Doom Universe." Kabanata 5034. Kahit ilang beses nang natalo si Zayden, hawak pa rin niya ang Endless Heart. Nanatili ang kanyang titulo bilang Endless Lord. Kaya, mataas pa rin ang kanyang prestihiyo sa Endlos. Ang teritoryo ng Dooms ay pa rin ang pinakamagandang lugar upang linangin sa loob ng Endlos. Dumating sina James at King Marcy Ice sa Chaos District at lumitaw sa labas ng tarangkahan ng Mount Chaos. Nag-aalalang tanong ni Haring Marcy Ice, "Paano ako gagawa?" "Gawin mo lahat ng gusto mo." Matapos makasama si Haring Marcy Ice sa ilang sandali, nagkaroon si James ng pangkalahatang pag-unawa sa kanyang pagkatao. Siya ay isang tao ng ugali. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay nakasalalay sa kanyang kalooban. Gayunpaman, hindi siya lumalampas sa kanyang mga aksyon at hindi papatay ng walang dahilan. Sa buong paglalakbay nila sa Endlos, si Haring Marcias ay hindi nakapatay ni isang nilalang. "Alam ko na ang gagawin." Biglang may naisip si Haring Marcy Ice. Iminungkahi niya, "Kailangan ko ang iyong tulong upang maihatid ang isang nakasulat na hamon kay Zayden." "Ako?" Napatulala si James. "Yeah. I'll withdraw for now. Then, I'll show up after you send the written challenge to him." Matapos magbigay ng mga tagubilin, nawala si Haring Marcy Ice. Walang imik si James. Gumawa siya ng letter of challenge at saka lumapit sa tarangkahan ng Mount Chaos. Narito si Grand Priest ng Orstellan Sect para bisitahin. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Ang ilang mga buhay na nilalang ay naglilinang sa labas ng tarangkahan ng bundok. Nang marinig ang Orstellan Sect, marami sa kanila ang nagulat. Narito ang Orstellan Sect. Kamakailan lang, sikat na sikat ang Orstellan Sect. Ninakawan nila ang maraming sekta sa loob ng 10 distrito. They sure are brave. Hindi ba nila alam na teritoryo ito ng Doom Race? Hindi ba nila alam na ang pinuno ng Dooms ay Endless Lord din? Nakatutok ang tingin ng lahat kay James. Ang kanyang boses ay kumalat sa teritoryo ng Dooms. Si Zayden ay nasugatan matapos talunin ni Taran. Siya ay nagpapagaling pa sa kanyang mga pinsala, kaya hindi pa niya nabalitaan ang tungkol sa Orstellan Sect. Gayunpaman, narinig na ni Zizel ang tungkol sa balita. Sa sandaling iyon, nag-aalangan siyang ipaalam sa kanyang ama ang tungkol sa bagay na iyon. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagpasya siyang huwag nang ipaalam sa kanya. Mula sa kanyang narinig, ang Orstellan Sect ay nakalusot sa mga pormasayo ng ibang sekta at nakapasok sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, inihayag nila ang kanilang pagbisita sa oras na ito.
Sapat na yun para patunayan na ang Orstellan sect ay nag-iingat sa Dooms. Swoosh! Isang puting liwanag na sinag ang damapo sa lupa sa labas ng gate ng bundok, at isang magandang babae ang lumabas mula rito. Napatingin si Zizzle kay James na nakatayo sa labas ng gate ng bundok. Dahil nagbago na ang itsura ni James, hindi na niya ito makilala. Ako ang Grand Priest ng Orstellan sect, at pumunta ako para bisitahin ang Dooms. Sino ka kaya? Nagkunwaring hindi kilala ni James si Zizzle. Lumapit si Zizzle, niyakap ang kanyang mga kamay, at sinabing, anak ako ni Zayden, Zizzle. Sa kasamaang palad, ang aking ama ay nasa pag-iisa ngayon. Sige at sabihin mo sa akin ang dahilan ng iyong pagbisita. Nandito ako para maghatid ng sulat ng hamon. Gayunpaman, hindi ka kwalipikadong tanggapin ito. Pakiusap na personal na lumapit kay Zayden. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay, at ang liham ng hamon ay lumipad sa itaas ng teritoryo ng Dooms. Nilikha ni James ang liham ng hamon na may ilang mga inscription, na naglalaman ng nakatatakot na kapangyarihan. Nadurog ang puwersa, dahilan upang manginig ang lugar. Hindi makayanan ang pressure, napaluhod si Zizzle. Sino ang nang-ahas na gumawa ng kalituhan sa teritoryo ng Dooms? Isang malakas na sigaw ang nagmula sa ipinagbabawal na lugar ng Dooms. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang bumasag sa sulat ng hamon. Sa tingin ba ng lahat ay pushover ako? Bakit ang daming cultivators na dumarating para hamonin ako? Matapos magpakawala ng galit na galit si Zayden, lumitaw ang isang projection sa kanya sa langit. Tumingin siya kay James sa labas ng gate ng bundok. Ang kanyang malakas na aura ay nagulat maging ang miyembro ng Doom Race. Tulad ng inaasahan mula sa Endless Lord. Nakakatakot ang aura niya. Gayunpaman, hindi naapektuhan si James ng aura ni Zayden. Lumingon siya, tumingin sa malayo, at sumigaw, kung hindi ka magpapakita kaagad, bugbugin ako ni Zayden hanggang mamatay. Kabanata 5035. Sino ang nang-ahas na magbuhat ng kamay sa aking kaibigan? Isang malamig na sigaw ang nagmula sa malayo. Ilang sandali pa, nahati ang kawalan, at lumitaw ang isang gintong dragon na may isang lalaking nakatayo sa ulo nito. Nilikha ni Haring Marcy Ice ang dragon gamit ang mga inscription, sa pag-aakalang gagawa siya ng higit na epekto. Nagpakita siya sa labas ng gate ng bundok. Tumayo siya sa ibabaw ng gintong dragon at malamig na nagtanong, hiniling ko sa ating Grand Priest na magpadala ng liham ng hamon kay Zayden. Sino ang nanggugulo sa kanya? Tinuro ni James ang projection ni Zayden sa langit at sinabing, him. Emph. Ikanaway ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang malakas na puwersa upang sirain ang projection sa kalangitan. Ang porma sayon sa paligid ng espiritual na bundok ng Dooms ay umugang at kalaunan ay nabasag. Maraming bagong miyembro ng Dooms at mga buhay na nilalang na naglilinang sa labas ng gate ng bundok ang nagulat nang makitang napakadaling nabasag ang porma sayon na nilikha ni Zayden. Puff! Sa isang partikular na banal na lugar ng Dooms, iniluwa ni Zayden ang isang subo ng dugo. Hindi pa siya ganap na nakarecover mula sa kanyang mga naunang pinsala. Matapos basagin ni Haring Marcy Ice ang projection ng kanyang sarili, lumala ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, hindi siya maaaring magpatuloy sa pananatili sa pag-iisa dahil dumating ang mga kaaway na naghahanap sa kanya. Agad na lumitaw si Zayden sa itaas ng teritoryo ng Dooms. Habang nasa kamay ang Endless Heart, biglang tumaas ang kanyang aura. Pagkatapos, ginamit niya ang Endless Heart para tipunin ang kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito. Sa sandaling pakilyusan niya ang kapangyarihan ng District Heavenly Paths, agad na napansin ng mga powerhouse sa buong 10 distrito. Bakit ginagamit ni Zayden ang kapangyarihan ng District Heavenly Paths? Nakaharap ba siya ng makapangyarihang kalaban? Si Zayden ay nag-hover sa langit sa itaas ng espiritual na bundok na may malungkot na ekspresyon. Malamig niyang sinabi, sa tingin mo ba ay madaling target ang Dooms? Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, sa Endless Four, parang ikaw ang pinakamadaling pantirya. Ang Endless Four na binanggit ni Haring Marcy Ice ay tumutukoy kina Zayden, Thea, Taran, at Wyatt. Ikaw. Namula ang mukha ni Zayden.
Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Haring Marcy Ice, ang liham ng hamon ay naihatid at pagkatapos ay sinira mo, kaya't tatanggapin ko ang hamon ay tinanggap na. Dahil tinanggap mo ito, diretso na tayo. Galit na sabi ni Zayden, wala akong pakialam sa Orstellan sect o kung sino ka. Kung gusto mong lumaban, dalhin natin ito sa Endless Void. Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, hindi na iyon kakailanganin. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad at bumuo ng ilang mahiwagang inscription. Bulong ni Haring Marcy Ice, Divine Martial Art. Pagkatapos magsalita, itinulak niya ang palad niya paarap. Ang mga inscription sa kanyang palad ay agad na lumipad at nabuo ang isang malaking bundok. Itinaas ni Zayden ang Endless Heart at tinipon ang District Heavenly Paths upang labanan ang pag-atake. Dumagundong. Ang makalangit na landas ng 10 distrito ay gumuho sa ilalim ng pagdurog ng kapangyarihan ng Divine Martial Art. Tinamaan ng napakalaking bundok si Zayden. Bagamat malakas ang pag-atake ni Haring Marcy Ice, hindi ito nagdulot ng pinsala sa nakapalibot na kawalan. Tanging si Zayden lamang ang itinutulak ng bundok, samantalang ang ibang mga lugar ay ganap na hindi nasaktan. Lahat ng nanunood, pati si James, ay natulala. Taglay ni Zayden ang Endless Heart at naging powerhouse sa Chaos Completer rank. Gayunpaman, napigilan siya ng isang atake lamang ng kanyang kalaban. Nakakatakot ang lakas ni Haring Marcy Ice. Kabanata 5036. Si Zayden ay isang powerhouse sa Chaos Completer rank. Higit pa rito, mayroon siyang Endless Heart at may kakayahang ipatawag ang District Heavenly Paths. Gayunpaman, madaling nabasag ni Haring Marcy Ice ang mga landas ng langit ng distrito at pinigilan siya sa ilalim ng napakalaking bundok. Ang bundok na nabuo mula sa mahiwagang mga inscription ay idiniin sa Zayden. Hinimok ni Zayden ang buong lakas ngunit hindi nakatakas sa pagsupil ng bundok. Namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Halatang nagdurusa siya sa matinding sakit. Natahimik ang buong paligid sa gulat sa tanawing nangyayari sa harapan nila. Samantala, si Haring Marcy Ice ay nakatayo sa ibabaw ng ulo ng gintong dragon habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, na naglalabas ng walang kapantay na aura. Aminin mo bang talo ka, Zayden? Umalangaw-ngaw ang boses ni Haring Marcy Ice sa buong lugar. Hindi nakalaya si Zayden sa ilalim ng bundok sa kabila ng paggamit ng buong lakas. Sa sandaling iyon, napuno ng takot ang kanyang puso. Alam niya ang lahat ng powerhouses sa loob ng Endless at naguguluhan kung saan nanggaling si Haring Marcy Ice. Natakot si Zayden na kumilos ng walang ingat laban kay Haring Marcy Ice. Hirap na hirap siyang sumigaw, inaamin ko ang pagkatalo. Ikinaway ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay at binawi ang bundok. Sa wakas ay nakalaya na si Zayden. Gayunpaman, siya ay magulo at puno ng dugo. Nawala ang gintong dragon ni Haring Marcy Ice, at tumawid siya sa kawalan. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at lumapit kay James. Siya beamed na may isang maliwanag na ngiti at nagtanong, paano ako ginawa? James gave him a thumbs up and praised, that was the strongest move I've seen. Nakaramdam ng pagmamalaki si Haring Marcy Ice matapos makuha ang pagsang-ayon ni James. Samantala, pinapakilos ni Zayden ang kanyang lakas para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, lumapit siya kay Haring Marcy Ice at magalang na sinabi, Sir, sigurado akong hindi ka pumunta dito para lang bugbugin ako, tama ba? Walang pakialam na sagot ni Haring Marcy Ice, gusto lang kitang bugbugin. You're ang Endless Lord, kaya kapag natalo kita, sisikat ako. Namula ang mukha ni Zayden na hindi makapaniwala. Naisip niya sa sarili niya, pumunta siya para bugbugin ako para lang sumikat. Hindi siya nagkaimik sa motibo ni Haring Marcy Ice. Kasabay nito ay naibsan ang tensyonado niyang puso. Natutuwa siyang wala silang alitan sa isa't isa. Kung hindi, ang Dooms ay mapapahamak ngayon. Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilasan mo at I welcome mo ako sa loob. Ibinaba ni Haring Marcy Ice ang kanyang binti kay Zayden. Walang lakas ng loob na umiwas si Zayden at hinayaan siyang mahulog ang sipa. Pagkatapos, magalang siyang sumagot, syempre. Haring Marcy Ice, Grand Priest, mangyaring pumunta dito.
Personal na tinanggap ni Zayden sina James at King Marcy Ice sa Mount Chaos. Si Haring Marcy Ice ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Mount Chaos, samantalang si James ay nakaupo sa tabi niya. Si Zayden at ang iba pang miyembro ng Dooms ay tahimik na nakatayo sa bulwagan habang hinihintay nilang magsalita si Haring Marcy Ice. Ahem. Umubo si Haring Marcy Ice, tumingin kay James, at sinabi, Grand Priest, wala ka bang sasabihin? Naintindihan naman agad ni James ang kanyang balak. Nilingan niya si Zayden at nagtanong, I heard the Dooms have a lucky flower. Bumilis ang tibok ng puso ni Zayden. Umiral nga ang lucky flower. Isa itong mahiwagang bulaklak na isinilang mula sa swerteng nakalap sa loob ng teritoryo ng Dooms. Ito ay nakapagpapalusog para sa isang entrepot at malapit nang mag-mature. Pinlano niyang gamitin ito para maabot ang mas mataas na cultivation rank at maging mas malakas. Tungkol dyan, nag-aalalang ekspresyon si Zayden. Anong problema? Dumilim ang mukha ni Haring Marcy Ice, at malamig niyang sinabi, dalhin mo rito ang lucky flower at lahat ng Empyrean herbs na mayroon ka. Masyadong malakas ang aura ni Haring Marcy Ice, tulad ng isang nakakadurog na presyon na nagpapabigat kay Zayden. Kabanata 5037. Bagamat nag-aatubili si Zayden na ibigay ang lucky flower, hindi siya naglakas loob na tumanggi kay Haring Marcy Ice. Agad niyang inutusan si Zizzle na dalhin ang lucky flower na malapit ng mature at ang Empyrean herb sa loob ng kanilang hardin. Nagmamadaling umalis si Zizzle at bumalik pagkaraan ng ilang sandali. Naglabas siya ng storage ring, ibinigay kay James, at magalang na sinabi, Sir, lahat ng hiniling mo sa loob ng ring. Kinuha ni James ang singsing at inilabas ang kanyang zen dito para i-verify. Naramdaman niya ang isang mahiwagang puting bulaklak sa loob ng storage ring. Mayroon itong siyam na malakristal na petals na may mahiwagang mga inscription na malabong nakikitang umiikot sa loob ng mga ito. Ang lucky flower ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya at talagang isang pambihirang kayamanan. Bahagyang tumango si James at sinabing, Yup, nasa loob sila. Pagkatapos, iniligpit niya ang storage ring. Tumingin siya kay Zayden, inabot, at sinabing, ibigay mo. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Zayden. Mahinahong sabi ni James, the Endless Heart. You're not qualified to be the Endless Lord, so hand it over. I'll choose another Endless Lord worthy of the title. Huwag kang lalayo. Nagdilim ang mukha ni Zayden. Ang puso ng Endless ang kanyang sukdulang pag-asa. Kung wala ito, ang kanyang lakas ay mababawasan ng malaki. What's wrong? You're not willing to hand it over. Tumayo si Haring Marcy Ice, itinaas ang kanyang kamay, at ipinakita ang mga mahiwagang inscription na pumapalpak sa kanyang palad. Malamig niyang pananakot, kung hindi mo ito ibibigay, papawiin ko ang Dooms. Sa huli, makukuha pa rin ng Grand Priest ang Endless Heart. Ikaw. Namutla ang mukha ni Zayden. Nais niyang ipahayag ang kanyang galit, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita at pilit na pinigilan ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos, inilabas niya ang Endless Heart at walang ganang tumingin dito. Hindi napigilan ni Zizzle na sumigaw, pare. Nagdaan sila ng maraming pagsisikap para makuha ang Endless Heart. Paano na lang nila ito na ibibigay ng ganoon kadali? Pumikit si Zayden at winagaway ang kamay. Umalis ang Endless Heart sa kanyang kamay at lumutang patungo kay James. Hinawakan ni James ang Endless Heart at iniligpit ito. Pagkatapos, lumingon siya kay Haring Mauritius at nakangiting sinabi, na ayos na ang lahat. Sige. Bahagyang tumango si Haring Marcy Ice, saka ikanaway ang kanyang kamay. Isang imbitasyon ang lumitaw at lumipad papunta kay Zayden. Mahinahong sinabi ni Haring Marcy Ice, ito ay isang imbitasyon mula sa ating sekta. Ang Dooms ay iniimbitahan sa Orstellan Convention. Ang ating Orstellan Realm ay maa-activate. Kung makakapasa ka sa mga pagsubok sa loob ng realm, magagawa mong maging Orstellan pinuno ng sekta at kunin ang Orstellan Art. Pagkatapos, tumingin si Haring Marcy Ice kay James at nakangiting sinabi, let's go. Sige. Ngumiti din si James. Nawala ang dalawa sa main hall. Nang mawala na sila sa paningin, naging goma ang mga binti ni Zayden, at napaupo siya sa lupa.
Lumapit si Zizzle para tulungan siyang makatayo. Maraming taon kaming naghahanda para makuha ang Endless Heart para ako ang maging Endless Lord. Ngunit ngayon, nawala na sa amin ang Endless Heart at ang titulo. Tila tumanda ng husto si Zayden pagkatapos ng kaganapan. Huwag kang susuko, ama. Tiningnan ni Zizzle ang imbitasyon at sinabing, may pagkakataon ka pa. Nilingon ni Zayden si Zizzle. Sinabi ni Zizzle, hindi ba sinabi ni Haring Marcy Ice na may pagkakataong maging pinuno ng Orstellan sect kung sasali ka sa Orstellan Convention at papasa ka sa mga pagsubok sa Orstellan Realm? Kapag nagtagumpay ka, kahit na si Haring Marcy Ice at ang Grand Priest ay kailangang makinig sa iyo. Tama ka. Bakit hindi ko naisip iyon? Agad na nagningning ang mga mata ni Zayden. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pananabik. Napakalakas ni Haring Marcy Ice. Ang pagpasa sa mga pagsubok ng Orstellan Realm at pagiging pinuno ng Orstellan sect ay hindi madaling gawain. Si James at King Marcy Ice ay umalis sa Doom Universe at lumitaw sa Endless Void. Pumunta tayo sa Human Universe, sabi ni Haring Marcy Ice. Aawayin mo ang asawa ko. Kumunot ang noo ni James. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapakalabos dito, nakangiting sabi ni Haring Marcy Ice. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa Endless Void at nakarating sa labas ng hangganan ng Human Universe. Ang Human Universe ay umalis sa Chaos District at nagsasarili, hindi kabilang sa anumang distrito. Si James at King Marcy Ice ay lumutang sa Endless Void sa labas ng Human Universe. Tumingin si Haring Mauritius kay James at nagtanong, ano ang balak mong gawin sa Endless Heart? Gusto mo bang maging Endless Lord? Hindi ako interesado sa pamagat. Umiling si James. Walang interes si James na maging Endless Lord, ngunit ayaw niyang manatili si Zayden bilang Endless Lord. Sinabi ni Haring Marcy Ice, naiwan ang puso ng Endless pagkatapos na wasakin ang landas ng Endless sa langit. Maaari mong gawing perpekto ang District Heavenly Paths na may Endless Heart. Magagawa mo ring utusan ang District Heavenly Paths. Ang sinumang magsasaka ay sisang-ayon na ito ay isang mahusay na kayamanan upang magkaroon. Alam ni Haring Marcy Ice ang pinagmulan ng Endless Heart. Nakangiti niyang sabi, gayunpaman, walang silbi ang mga makapangyarihang magsasaka. Sa ating level, madali nating sirain ang District Heavenly Path sa isang iglap lang. Pagkatapos magsalita, humakbang siya patungo sa Human Universe sa unahan nila. Sa isang hakbang pasulong, nawala siya sa paningin. Sa susunod na sandali, nakapasok na siya sa Human Universe. Sumunod naman si James sa likod niya. Matapos makapasok sa Human Universe, pinaalalahanan siya ni Haring Marcy Ice, tandaan ang ating kasunduan. Hindi mo maaaring ibunyag ang iyong pagkakakilanlan bago ko matapos ang paglalakbay sa Endless at bumalik sa Teuma Village. Kahit magkita tayo ng asawa mo, hindi mo ma-expose ang sarili mo. Okay, I get it, sabi ni James. Minsan, nahihirapan si James na hulaan kung ano ang nasa isip ni Haring Marcy Ice. Sa kabila ng pagiging isang walang kapantay na powerhouse, paminsan-minsan ay kumikilos siya na parang isang makulit na bata. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa Human Universe at nakarating sa Corny 2, Mount Bane, na dating bahagi ng Sol. Sa tuktok ng Mount Bane, mayroong isang estatwa. Alam na ni James na ang estatwa ay ni Emperor Raya. Dumating ang dalawa malapit sa rebulto. Napatingin si Haring Mauritius sa rebulto ni Emperor Raya na nag-iisip. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, siya ay isang tunay na bayani. Marami siyang isinakripisyo para mapaalis ang mga extraterrestrial demons sa Endless. Hindi napigilan ni James na magtanong, sa tingin mo ba ay buhay pa siya? Bahagyang umiling si Haring Marcy Ice at sinabing, siguro. Noon, isinakripisyo niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos, nagtungo siya sa kailaliman ng madilim na mundo. Siya ay malamang na pumunta sa isang lugar sa kabila ng Endless. Sa kanyang potensyal, malamang na nakapasok na siya sa sovereign rank. Ano ang hitsura ng mundo sa kabila ng Endless? Curious si James. Paano ko malalaman? Inilibot ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa Heavenly Court na umaaligid sa ibabaw ng Human Universe. Pagkatapos, tumalon siya at nagsimulang lumipad patungo dito.
Hindi nagtagal, nagpakita siya sa labas ng South Heaven Gate ng Heavenly Court. Gayunpaman, agad siyang nadiskubre ng mga nagpapatrulyang gwardya at binarikadahan. Sino ka? How dare you trespass into the Heavenly Court? Sa harap ng agresibong pagtatanong ng mga gwardya, nakangiting sumagot si Haring Marcy Ice, puntahan mo kaagad ang bagay na ito. Sabihin sa iyong mga nakatataas na awtoridad na ang Orstellan Sect's King Marcy Ice at Grand Priest ay narito para bisitahin. Nagulat ang mga gwardya nang marinig ang Orstellan Sect. Puno ng takot ang kanilang mga mukha, at mabilis silang umatras. Mabilis na sumugod ang isa sa kanila para ibalita ang pagdating ng kanilang mga bisita. Samantala, ang mga powerhouse ng human race ay natipon sa loob ng main hall ng Heavenly Court. Umupo sina Jacopo at Thea sa pinakamataas na upuan ng bulwagan. Ang mga powerhouse ng Heavenly Court ay nagtipon upang talakayin ang insidente sa Dooms. Nakatanggap lang ako ng balita na natalo si Zayden. Ang Orstellan Sect's King Marcy Ice ay binugbog siya sa isang galaw lang. Pagkatapos, ninakawan ng Orstellan Sect ang kanilang Empyrean herbs at kinuha ang Lucky Flower na ipinanganak mula sa kapalaran ng Dooms. Umupo si Jacopo sa pinakamataas na upuan na may pag-aalala. Sinabi niya, ang Orstellan Sect ay napunta na sa maraming iba pang mga sekta at pamilya. Dahil malapit ang human universe sa Chaos District, siguradong susunod sila sa amin. Tumingin siya kay Thea sa tabi niya at nagtanong, ano ang dapat nating gawin, inay? Pati si Thea ay naliligaw din. Maaaring madaig ng kanyang lakas si Zayden kung wala siyang endless power. Gayunpaman, makakalaban lang siya ng draw sa kanya kapag taglay niya ang Endless Heart. Pinigilan ni Haring Marcy Ice si Zayden sa isang galaw lamang. Alam ni Thea na hindi siya makakalaban nito kung pupunta siya sa human universe. Nag-uulat. Sa sandaling iyon, isang gwardya ang galit na pumasok sa pangunahing bulwagan. Ang hari ng Orstellan Sect na si Marcy Ice at ang Grand Priest ay bumisita. Agad namang tumayo sina Jacopo at Thea. Kumunot ang noo ni Thea at sinabing, dumating na ang kinatatakutan namin. Tara, puntahan natin sila. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng main hall. Ang iba pang mga powerhouses ay sumunod malapit sa kanya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa South Heaven Gate. Naghihintay sina James at Haring Marcy Ice sa labas ng South Heaven Gate. Nakangiting sinabi ni Haring Marcy Ice, mukhang kahanga-hanga ang langit na hukuman. Tumingin sa South Heaven Gate. Mukhang napaka-majestic. Biglang lumitaw si Thea na may maraming powerhouses. Nang makita si Thea, nabigla si James sa tuwa at walang malay na humakbang pasulong. Ahem. Grand Priest. Umubo si Haring Marcy Ice. Naalala ni James ang sarili at umatras. Tumingin si Haring Marcy Ice kay Thea at nakangiting sinabi, talaga. Ang ganda niya. Hindi nakakagulat na naging interesado ka sa kanya. Thea pala ang pangalan mo. Gusto ka ng aming Grand Priest. Pwede kang sumama sa kanya. Anong ginagawa mo, Zavis? Napahiya si James. Papagalitan sana siya ni Thea nang ibunyag nito ang kanyang pagkatao. Mapangahas. Lumapit si Jacopo at malamig na sinabi, ito ang human universe, hindi ang Orstellan Sect. Sa teritoryo namin, sinusunod mo ang aming mga patakaran. Wala kang karapatang makialam, binata. Nagtaas ng kamay si Haring Marcy Ice at tuturuan sana ng leksyon si Jacopo. Gayunpaman, nagpigil siya matapos maalala na anak ni James si Jacopo. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabing, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, Thea. Isa, sumama ka sa Grand Priest, o dalawa, sisirain ko ang human universe. Tumayo si James sa likod niya na walang imik. Asawa na niya si Thea kaya hindi na kailangan ang sitwasyon ngayon. Biglang tumaas ang aura ni Thea, at damaloy ang ilang mahiwagang inscription sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang Orstellan Art. Agad na naramdaman ni James ang isang pamilyar na aura mula sa kanya. Ang mga inscription sa katawan ni Thea ay pareho sa mga nasa Endless Light. Lumapit si James ng ilang hakbang, tumingin kay Thea, at nagtanong, paano ka nagkaroon ng mga inscription mula sa Endless Light? Naunawaan mo na ba ang tunay na kahulugan ng Endless? Nagulat si Thea sa sinabi niya.
Ang Endless Light ay isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam. Iilan lamang sa mga pangunahing miyembro ng human race ang nakakaalam ng Endless Light, kaya paano? Nalaman ba ito ng Grand Priest ng Orstellan Sect? Tinitigan ni Thea si James at tinanong, ikaw ang Grand Priest ng Orstellan Sect? Bago pa makasagot si James, sumabad si Haring Marcy Ice, sinabing, oo. Siya ang Grand Priest ng Orstellan Sect, at isang kababalaghan na minsan sa isang panahon. Magiging maganda ang buhay mo kung pakakasalan mo siya. Thea ay hindi interesado sa Grand Priest ng Orstellan Sect. Gayunpaman, interesado siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa Herstellan Art. Ang Herstellan Art ay umiral sa loob ng Endless Light noong ipinanganak ang Endless. Ialam mo ang Herstellan Art. Napatitig si Thea kay James. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, ang Herstellan Art ay hindi espesyal. Ano ang nakakagulat? Bilang matron ng human race, sigurado akong narinig mo na ang mga kamakailang chismis tungkol sa Orstellan Sect. Dapat alam mo na nagpapadala kami ng mga imbitasyon. Ang Orstellan Sect ay magsasagawa ng isang convention, at isaaktibo natin ang Orstellan Realm. Hanggat makakapasa ka sa mga pagsubok ng Orstellan Realm, makukuha mo ang Orstellan Art. Nakita ng isang powerhouse ng aming sekta ang kumpletong Herstellan Art at nilikha ang Orstellan Art batay dito. Nakikita ko. Biglang natauhan si Thea. So, paano naman? May sagot ka pa ba? Ikakasal ka ba sa ating Grand Priest? Kung pakakasalan mo siya, babangon ang human race. Kung hindi ka pumayag sa kasal, ang human race ay magtatapos ngayon. Hindi pinansin ni Thea ang mga pananakot ni Haring Marcy Ice. Medyo nalaman na niya ang tungkol kay King Marcy Ice ng Orstellan Sect. Mula sa kanyang narinig, si Haring Marcy Ice at ang dakilang pari ay naglalakbay sa 10 distrito ng Endless. Bagamat maraming sekta ang kanilang ninakawan, hindi nila kailanman sinaktan ang sinuman. Kahit na bumisita sila sa Dooms, natalo lang nila si Zayden at inalis ang kanilang Lucky Flower. Sagot ni Thea, alam kong hindi mo gagawin. Hindi ka malupit na tao na kikitil ng mga inosenteng buhay. Tatanggapin ko ang imbitasyon mula sa Orstellan Sect. Kung kailangan mo ng mga Empyrean herbs mula sa ating universo, kunin mo ito. Natigilan si Haring Marcy Ice sa sinabi ni Thea. Nagulat siya na medyo matalino ito at alam na niya ang pagkatao nito. Nilingon ni Haring Mauritius si James at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kalmadong sagot ni James, kung ayaw niya, kalimutan mo na. Kailangan niyang sumang-ayon dito sa gusto niya o hindi. Napangiti ng mahina si Haring Marcy Ice. Kaagad pagkatapos, biglang nagpakita si Haring Marcy Ice kay Thea. Bago pa makapag-react si Thea, may ilang misteryosong rune ang pumasok sa kanyang katawan at tinatakan ang kanyang cultivation base. Huli na nang maramdaman niya ang panganib, at hindi na niya maitawag ang kanyang kapangyarihan. Ikaw, nag-iba ang ekspresyon niya. Agad namang naglabas ng kanilang mga armas ang ibang miyembro ng Heavenly Court. Haha! Tumawa si Haring Mauritius. Pagkatapos, nagpakawala siya ng hangin. Ang mga powerhouse ng Heavenly Court ay agad na natangay at nahulog sa sahig. Madaling natalo ni Haring Marcy Ice ang mga powerhouse ng Heavenly Court sa pamamagitan lamang ng pagbuga ng hangin. Malamig na tanong ni Thea, ano ang sinusubukan mong gawin? Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, Grand Priest, ako ang magiging kontrabida. Pagkatapos magsalita, nawala siya sa hardin ng Heavenly Court. Pagkatapos, nagsimula siyang pumili ng kanilang mga Empyrean herbs. Walang magawang tiningnan ni James si Thea at inaliw siya, sinabing, huwag kang mag-alala. Magiging okay ka. Medyo mapaglaro lang siya. Si Thea, gayunpaman, ay hindi magalang sa kanya. Malamig niyang sinabi, patayin mo ako kung gusto mo. Hinding-hindi kita pakakasalan. Nalungkot si James na hindi niya maipahayag ang kanyang tunay na emosyon. Mabilis na bumalik si Haring Marcy Ice matapos kunin ang lahat ng Empyrean herbs sa hardin ng Heavenly Court. Pagkatapos, binigay niya sila kay James. Marami sa mga powerhouse ng Heavenly Court ang nagtipon sa labas ng South Heaven Gate. Gayunpaman, nakatitig lang sila kay Haring Marcy Ice. Gusto mo bang maglakad ng mag-isa o ang Grand Priest para buhatin ka? Tumingin si King Marcy Ice kay Thea.
Malamig na sagot ni Thea, patayin mo na lang ako. Hindi kita papatayin, pero wala akong balak na patayin sila. 2/3. Ngumiti ng nakakatakot si Haring Marcy Ice. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at ilang mga tao sa malapit ay kinaladkad ng kanyang puwersa. Dinala sa kanya sina Winnie, Jacopo, Zane, at Noel.